Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ng isang lalaking nagngangalang Damian, isang negosyante at bilyonaryo, na nakatayo sa bintana sa kanyang skyscraper apartment sa New York City. Sa ngayon, ang kanyang nurse ay inaayos ang kanyang mga gamit, handa nang umalis. Si Damian ay merong terminal cancer, at sinabihan siya na maaaring 6 na buwan na lang siyang mabubuhay. Kalaunan, nakipagkita si Damian sa kanyang matalik na kaibigan na si Martin, kung saan tinalakay nila ang kanyang kalagayan, at sinabi na hindi pa niya ito sinasabi sa kanyang anak na si Michelle. Lumalabas na si Damian ay may masamang relasyon kay Michelle dahil sa pagiging isang workaholic, at hindi naglaan ng maraming oras sa kanya noong bata pa siya. Gayunpaman, naniniwala si Martin na patatawarin siya ni Michelle at maitutuwid ang kanilang relasyon kung sasabihin niya ito sa kanya. Nang malapit na silang umalis, tinanong ni Damian si Martin kung narinig na ba niya ang shedding noon, at sumagot si Martin na hindi pa niya ito narinig. Nang nakasakay na sa kanyang limousine, sinubukan ni Damian na tawagan si Michelle, ngunit hindi siya nakatanggap ng sagot. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang business card mula sa Phoenix Biogenics, at naalala ang isang pag-uusap sa may-ari ng kumpanya na may pangalang Dr. Albright. Ang pangunahing layunin ni Albright sa buhay ay mabigyan ang sangkatauhan ng regalo ng pagpapahaba ng buhay. Nakagawa siya ng isang makina na maaaring ilipat ang kamalayan ng isang katawan sa isa pa, isang pamamaraan na tinatawag niyang shedding. Kung ang isang tao ay handang magbayad ng malaking halaga, ang kumpanya ay nag-aalok ng isang genetically engineered na mga bagong katawan. Naalala rin ni Damian na nagtanong siya kung bakit illegal pa rin ang serbisyo ni Dr. Albright, na sinagot naman ng doktor na mali ang tanong niya. Sinabi ng doktor na dapat niyang tanungin ang kanyang sarili kung pakiramdam niya ay immortal siya. Do you feel immortal? Habang iniisip kung dapat niyang tanggapin ang alok ni Dr. Albright, pinuntahan niya si Michelle. Ang kanyang anak na babae ay nagpapatakbo ng isang non-profit na organisasyon, at upang subukang baguhin ang mga bagay-bagay, si Damian ay nag-donate ng pera para sa kanyang layunin, ngunit hindi nagpahayag ng anumang bagay tungkol sa kanyang cancer. Gayunpaman, tinanggihan ni Michelle ang kanyang donasyon at sinabi sa kanya na hindi niya gusto ang kanyang pera. Kalaunan sa kanyang opisina, si Damian ay patuloy na nagsaliksik sa Phoenix Biogenics, habang nanlulumod dahil sa kabiguang kumonekta kay Michelle. Nalaman ni Damian na isang Dr. Jensen ang unang nag-imbento ng device, at pinanood ang isa niyang video na nagpapaliwanag ng mga ideya sa likod nito. Habang pinapanood ito, si Damian ay biglang umubo ng dugo at bumagsak. Nagising siya kalaunan na meron ng mga medical staff sa paligid niya, at nagpa siya na makipag-ugnayan kay Dr. Albright para gawin ang procedure. Sinabi ni Albright kay Damian na hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa sinuman mula sa kanyang lumang buhay, at dapat siyang magsimulang muli sa ibang lugar kapag naisagawa na ang operasyon. Dagdag pa dito, kailangan niyang pumunta sa New Orleans at isapubliko ang kanyang pekeng pagkamatay. Nang sumunod na araw, tinawagan ni Damian si Martin habang nakasakay sa kanyang eroplano, upang hilingin na magkita sila para sa tanghalian sa New Orleans. Bago ang meeting, nagtago si Damian ng isang box na may hindi kilalang nilalaman, sa pamamagitan ng paglilibing nito sa sementeryo ng New Orleans. Pagkatapos makipagkita kay Martin, nagkunwari si Damian na inaatake ng seizure at nag-collapse. Tumawag sila sa 911, ngunit nang sinundo siya ng ambulansya, sa Phoenix Biogenics siya dinala sa halip na sa ospital. Agad nilang sinimulan ng procedure at tinurukan siya ng isang bagay habang inilalagay siya sa isang makina. Nang nagsimula ng gumawa ng malalakas na ingay at ilaw ang aparato, nag-alala at nagdalawang isip si Damian. Gayunpaman, bago pa niya ito namalayan, ang kanyang isipan ay nailipat na sa bago at malusog na katawan. Nang tumingin siya sa kanyang kaliwa, nakita niya ang kanyang luma at wala ng buhay na katawan sa tabi niya. Kalaunan, habang ipinapaliwanag ni Dr. Albright na tatagal ng ilang oras bago siya ganap na maka-adapt sa katawan, si Damian ay nagsimulang mag-hallucinate tungkol sa isang kabayo sa isang bukid. Sarkastikong sinabi ni Albright na may side effect ang kamatayan. Para masanay sa kanyang bagong katawan, kailangan ni Damian na sumailalim sa therapy at pag-eehersisyo. Kasabay nito, si Damian ay nagsanay ng isang bagong pekeng bayo at kwento ng buhay, dahil dapat niyang ganap na iwanan ang kanyang lumang buhay. Ang kanyang bagong pangalan ay Edward Kidner. Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula ng magustuhan ni Damian ang kanyang bagong katauhan at kaakit-akit na figura. Ang kanyang pananakit ng ulo at hallucination ay hindi pa humihinto, ngunit sinabi sa kanya ni Dr. Albright na siya ay nag-a-adapt pa rin sa bagong neural structure,
at binigyan siya ng mga tabletang makakatulong sa kanya. Binalaan siya ni Albright na maaari siyang magdusa ng matinding migraine o maaaring mamatay kung titigil siya sa pag-inom ng mga gamot. Kailangan niya ring manatili sa New Orleans para regular na makipagkita sa kanya at matanggap ang kanyang supply ng mga gamot. Nang makumpleto na ang kanyang pagsasanay, ipinakita kay Damian ang kanyang bagong tahanan na isang napakalaki at napakagandang mansyon. Naging mas komportable si Damian sa kanyang avatar na si Edward, nagsimulang maglaro ng basketball, at nakilala doon ang isang kapitbahay na may pangalang Anton. Inimbitahan siya ni Anton na sumama sa kanya sa club mamaya, at nag-aatubili namang pumayag si Damian. Pagdating niya sa club ng gabing yun, isang babae ang naging interesado sa kanya. Dahil hindi pa siya komportableng sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang buhay, medyo weird ang tingin sa kanya ng mga tao. Sa kabila nito, sinamahan pa rin siya ng babae pauwi at nagpalakpakan sila magdamag. Kalaunan ay nasanay na siya sa kanyang mga bagong gawain, ang paglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan, pagpunta sa mga nightclub, pakikipagbimbangan sa mga magagandang babae, pag-e-enjoy sa buhay, at syempre ang pag-inom ng kanyang mga pills. Ngunit habang tumatagal, parang naiinip na siya, at tila hindi kontento sa bago niyang buhay. Namimiss niya ang kanyang anak na babae, at habang nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan isang araw, nakalimutan niyang uminom ng kanyang mga gamot at nagsimulang mag-hallucinate. Nakita niya ang isang sulyap sa ilang military operation, isang water tower na pininturahan bilang isang kalabasa, at pagkatapos ay nakita ang isang babae at ang kanyang may sakit na anak na babae sa isang bukid. Habang ipinapaliwanag niya kay Dr. Albright na ang mga hallucination na ito ay parang mga alaala, iginiit ni Albright na nalilito lang siya sa mga lumang alaala at kasalukuyang mga emosyon. Para saglit siyang makapagpahinga at makapag-isip ng ibang bagay, iniabot sa kanya ni Albright ang isang tiket papuntang Hawaii, at dinoble rin ang dosage ni Damian para maiwasan ang higit pang mga hallucination. Iginiit ni Damian na nakakita siya ng isang may sakit na babae kasama ang kanyang ina, at sinagot naman ito ni Albright na ang batang babae ay sumasalamin sa kanyang nararamdaman para kay Michelle, habang ang babaeng Latina naman na nakikita niya ay ang isang babaeng naka one night stand niya noong bata pa siya. Gayunpaman, hindi sinabi ni Damian kay Albright na Latina ang babae. I never said she was Latina. Kaya naghinala siya sa kanya, at nagsimulang magsaliksik tungkol sa isang tore na pininturahan ng kalabasa. Pagkatapos maghanap, nakita niya ito, at ito ay matatagpuan sa isang bayan sa St. Louis. Upang mag-imbestiga, nilinlang niya si Albright sa pag-iisip na pupunta siya sa Hawaii, kung saan ang totoo ay pupunta siya sa St. Louis. Bago umalis, pumunta siya sa sementeryo upang kunin ang ilang mga dokumento at pera sa kahon na inilibing niya noon. Pagkatapos ay pumunta na siya sa airport, kung saan masinsinan siyang minomonitor ng isa sa mga tauhan ni Albright. Lumipad siya papuntang St. Louis, at pagdating niya sa pumpkin-like water tower, lumabas siya at naglakad papunta sa bahay sa property. Pagkatapos ay kumatok si Damian sa pinto, ngunit walang tao sa bahay. Dahil dito, nagpasya na siyang pumasok, at mabilis na napansin ang isang litrato ng babaeng Latina, ilang mga medical bill na nakapangalan sa babae, na ang pangalan ay Madeline. Pumasok siya sa silid ng batang babae, at nakakita ng mga medikal na kagamitan para sa paghinga. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya ang isang litrato na hindi lamang ng babae at bata, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Lumalabas na ang katawan na gamit niya, ay tila katawan ng ibang tao noon at hindi genetically engineered. Habang iniisip ang hindi nakakatuwang katotohanan, lumitaw si Madeline na may hawak na baril sa likod, na iniisip na siya ay isang magnanakaw. Habang dahan-dahan siyang tumatalikod at sinabihan siyang tanggalin ang kanyang daliri mula sa gatilyo, bumagsak si Madeline sa sahig sa pagkabigla dahil inakala niyang patay na ang kanyang asawa. Ngunit nang nagsimula ng magpaliwanag si Damian, ilang lalaki mula sa Phoenix Genetics ang pilit na pumasok sa bahay, pinatulog si Madeline, at dinala siya sa kanyang higaan. Nang hindi inaasahan, biglang lumitaw si Anton mula sa kung saan. Lumalabas na nagtatrabaho siya para kay Dr. Albright, at ipinaliwanag kay Damian na si Mark, ang katawan ng lalaki na ginagamit niya, ay sumang-ayon na ipagpalit ang kanyang katawan sa perang panggamot para sa sakit ng kanyang anak. Nang marinig ito, nagalit si Damian, at sinabi sa kanya na si Albright ay isang mamamatay tao. Ngunit walang pusong sinabi ni Anton na katulad lang ito ng pagbili ng isang bagong kotse na meron ng ilang milya dito, at normal lang na makaramdam siya ng pagkadismaya. Tinanong ni Damian kung ano ang mangyayari sa babae,
at sinabi nila sa kanya na papalabasin nila ito na parang isang aksidente at susunugin ang bahay na kasama siya dito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tila naawa si Damian at nakaramdam na meron siyang pananagutan, kaya nagpa siya siyang iligtas ang babae. Sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa banyo upang uminom ng kanyang mga gamot, ngunit sa sandaling yun, inatake niya ang isa sa mga lalaki. Lumalabas na gamit niya ang fighting instinct ni Mark mula sa militar kaya nilabanan niya ang mga ito. Ngunit nahulog ang kanyang mga gamot habang nakikipaglaban kay Anton. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Madeline at ginising ito, pagkatapos ay gumapang sila sa ilalim ng bahay, kung saan binaril ni Damian ang lahat ng lalaki sa labas na sinusubukang sunugin ang bahay. Pagkatapos nito, agad na pinuntahan ng dalawa si Anna, ang batang babae, sa labas ng paaralan. Pagdating doon, inakala ni Anna na si Damian ang kanyang ama at tumakbo para yakapin siya. Sinabi ni Anna na gabi-gabing umiiyak ang kanyang ina, ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya patay. Kalaunan, huminto sila upang matulog sa isang motel, kung saan kinuha ni Damian ang kanyang laptop at naghanap ng mga paraan upang makakuha ng higit pang mga gamot. Sa sandaling yun, nalaman niyang ginamit ni Jensen ang katawan ng kanyang apprentice na si Albright para pahabain ang kanyang buhay. Nakahanap din siya ng isang address sa asawa ni Jensen na nagngangalang Phyllis. Dahil matagal na siyang hindi umiinom ng anumang mga gamot, nagsimula siyang mag-hallucinate, at sa pagkakataong ito ay nakita niya ang isa sa mga laboratorio ng Phoenix Biogenics. Nakita ni Madeline na bumagsak siya at labis na nag-alala, ngunit alam na ni Damian kung ano ang sunod na gagawin. Kinabukasan, nagtungo sila upang makilala si Phyllis, na nakatira sa isang nursing home. Nagpanggap siya na isa sa mga dating estudyante ni Jensen, at si Phyllis, na may Alzheimer's, ay nagsimulang magsabi sa kanya ng lahat ng uri ng bagay. Nalaman niya na binibisita siya ni Jensen bawat linggo, kaya hiniling sa kanya ni Damian na tawagan siya at imbitahan siyang pumunta dito. Nahulog naman si Albright sa panlilinlang at dumating, at naabutan si Damian na may hawak na baril sa silid ni Phyllis. Humingi si Damian ng higit pang mga gamot, at dito na sinimulang ipaliwanag ni Albright na pinipilit ng mga gamot na alisin ang kamalayan ni Mark upang siya mismo ang mag-take over sa utak. Sa paggawa nito, pinapatay niya si Mark sa pamamagitan ng pag-inom ng mga gamot. Sa bandang huli, wala nang matitira kay Mark, walang military instincts o kung ano paman, at si Damian na ang magmamay-ari ng katawan. Kung titigil siya sa pag-inom ng mga gamot, babalik si Mark, ngunit mamamatay ang kamalayan ni Damian. Gayunpaman, pinangunahan ni Damian si Albright habang tinututukan siya ng baril, at inutos na dalhin siya sa kanyang laboratorio. Ngunit habang nasa pasilyo, dinisarmahan siya ng isa sa mga tauhan ni Albright, at dinala si Damian sa kanilang sasakyan. Pagdating doon, lumitaw si Madeline at ginulo ang mga lalaki, na nagpahintulot kay Damian na atakihin sila. Matapos mapabagsak ang ilan sa kanila, nalaman niya na ang huling lalaki ay si Anton, na nasa bago niyang katawan. Sinabi ni Anton na gumamit na siya ng shedding noon, at natutunan na niya kung paano mabilis na mag-adapt sa mga bagong katawan. Bago pa siya mapatulog ni Damian, nagawang sabihin ni Anton kay Madeline na huwad ang kanyang asawa, at dapat niyang tanungin kung kailan ang kaarawan ni Anna. Agad silang bumalik sa sasakyan, at sa sandaling makaalis na sila sa panganib, iginiit ni Madeline na huminto si Damian. Lumabas sila ng sasakyan at tinanong niya si Damian kung kailan ang kaarawan ni Anna, pati na rin ang iba pang mga personal na detalye, ngunit hindi makasagot si Damian, kaya sinimulan na niyang ipaliwanag ang katotohanan. Labis na nagalit si Madeline na minanipula siya ni Damian, na sinagot naman ni Damian na madalas niyang marinig ang bagay na yun. Tinanong ni Madeline kung paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang lalaking kamukha ng kanyang ama ay isa talagang estranghero. Ngunit dahil hinahabol si Madeline at si Anna ng mga tauhan ni Albright, pumayag na siyang makipagtulungan kay Damian kahit na nag-aatubili siyang gawin ito. Nakaisip si Damian ng isang plano, kung saan hihingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na si Martin, na magdadala sa kanya at kay Anna gamit ang kanyang eroplano patungo sa isang ligtas na lokasyon, pagkatapos ay mawawala na siya at hindi na sila makakarinig pa mula sa kanya. Kalaunan, dumating na sila sa mansyon ni Martin. Ipinaliwanag ni Damian ang lahat at nagawang makumbinsi si Martin na siya nga si Damian, gamit ang mga kwentong sila lang ang nakakaalam. Nangako si Martin na tutulungan sila, ngunit ang paggasolina sa eroplano ay aabutin ng ilang oras. Kalaunan, sinubukang sabihin ni Damian kay Anna kung paano hindi na niya makikita ang kanyang ama, ngunit habang nag-uusap sila,
Nagsimulang magbonding ang dalawa, at nauwi ito sa isang father-daughter moment. Tinuruan niya itong lumangoy, at nagkaroon sila ng masayang oras na magkasama. Nakita sila ni Madeline mula sa isang bintana at tila masaya siya sa pagkakataong ito. Ilang sandali pa, pumasok si Madeline sa isang silid kung nasaan si Damian, at dahil naaakit pa rin siya sa kanyang asawa, tinanong niya kung maaari niyang pakinggan ang puso nito at yakapin siya. Ilang sandali pa, sinimulan na niya itong halikan. Nagtanong siya tungkol sa kanyang buhay, at binanggit ni Damian na meron siyang anak na babae na nagngangalang Michelle, na sinimulan nilang pag-usapan. Hindi nagtagal, nakita ni Damian na ang mga salamin sa banyo ay natatakpan ng mga kumot, at nagsimulang maghinala na merong mali. Sinimulan ng dalawa na hanapin si Anna at natagpuan itong naglalaro sa isang silid kasama ang isang batang lalaki na may pangalang Tony. Alam ni Damian na ang anak ni Martin na si Tony ay namatay 2 taon na ang nakakaraan, kaya malamang ay humingi ng tulong si Martin mula sa Phoenix Biogenics. Nang harapin niya si Martin tungkol dito, tila hindi alam ni Martin na ang bagong katawan ni Tony ay hindi genetically engineered, ngunit anak ng ibang pamilya. Nagulat at hindi makapaniwala si Martin dahil sa pagkitil sa buhay ng ibang tao. Inamin ni Martin na hindi niya naman talaga pinagasolinahan ang eroplano, ngunit sa halip ay tinawagan si Dr. Albright, na nagpadala ng mga tauhan upang patayin sila. Sa ngayon, siguradong nasa labas na sila ng property. Inalok niya ang kanyang tulong, totoo na sa pagkakataong ito, at inakay sina Madeline at Anna sa kagubatan patungo sa isang diner, habang si Damian naman ay ginamit ang isang sasakyan para akitin ang mga mersenaryo. Isang mahabang car chase ang naganap, kung saan si Damian ay pinaulanan nila ng bala. Pagkatapos ng maraming shooting at pagbangga sa isa't isa, isang frontal crash ang nagdulot sa lahat ng mga sasakyan na bumaliktad at bumangga sa mga puno. Sa huli, nagawang makaligtas ni Damian, at lumabas siya upang tiyaking patay na ang lahat ng mga tauhan ni Albright. Pagkatapos ay nagtungo siya sa diner kung saan sila dapat na magkita, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, si Martin lamang ang pumasok. Sinabi nito kay Damian na na-late siya, at nakita na lang sina Anna at Madeline sa malayo na dinala ng ilang mga lalaki sa isang sasakyan. Ipinahayag ni Martin na siya ang nagbigay kay Damian ng Phoenix Biogenics card, umaasa na mababayaran niya si Damian para sa buhay na ibinigay niya sa kanya. Kinuha ni Martin ang isang container na may mga gamot, pati na rin ang isang sulat na may mga sangkap, at sinabi kay Damian na ayaw niyang umasa kay Albright nang makuha na ni Tony ang kanyang bagong katawan, kaya pina-reverse engineer niya ang mga gamot. Sinabi ni Martin na wala na sina Madeline at Anna, dahil malamang ay dinala sila sa laboratorio ni Albright, na walang nakakaalam kung nasaan. Gayunpaman, iginiit ni Damian na hindi niya matitiis na makitang mawalan ng ama ang batang babae, tulad ng nangyari sa kanila ni Michelle. Kaya naman, pumunta sina Damian at Martin sa isang motel, kung saan hindi uminom ng pill si Damian sa isang buong araw, para lang sadyang mag-hallucinate upang makita ang mga alaala ni Mark, at makakuha ng mga clue tungkol sa lokasyon ng laboratorio. Nang magising si Damian, sinabi niya kay Martin na nakita niya ang laboratorio sa isang abandonadong pasilidad na may mga Mardi Gras float. Alam niya kung nasaan ito, at tinanong si Martin kung nasa kanya pa rin ang luma niyang bangka. Sa sumunod na eksena, dumating si Damian sa pasilidad, at pinatumba ang mga bantay sa entrance. Pagpasok niya, nakita niya ang malalaking tent sa loob. Pagkatapos ay pinabagsak niya ang isa pang gwardya, at pumasok sa isang malaking tent structure. Sa isa sa mga silid, nadatnan niyang nakahandusay ang katawan ni Anton, sugatan sa pagkakabangga ng sasakyan kanina. Sa sandaling yun, bigla niyang narinig ang boses ni Albright, at nakakita siya ng one-way na salamin. Binuksan ni Albright ang mga ilaw sa kanyang silid para makita siya ni Damian. Ipinaliwanag ni Albright na gagamitin nila ang katawan ni Madeline para sa isang kliyente, at ibebenta naman ang mga organs ng batang babae. Sa sobrang galit, itinaas ni Damian ang kanyang baril at sinubukan siyang barilin, ngunit ang salamin ay bulletproof kaya tumalbog lang ang mga bala. Hindi nagtagal, pumasok ang ilang lalaki at tinutukan ng baril si Damian. Sinabi sa kanya ni Albright na ililipat nila ang isip ni Anton sa katawan ng isang accountant, ngunit dahil mas kaakit-akit ang military instincts ni Mark, gagamitin nila ang kanyang katawan. Nang hinawakan na ng mga gwardya si Damian, pinulot niya ang isang bala sa sahig at inilagay ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay inilagay na nila siya sa makina at sinimulan na ang proseso ng shedding. Nang matapos ang proseso, lumapit si Albright sa kanya, tinanong ang kanyang pangalan, at kung ilan ang anak niya.
Sinagot naman ni Anton ng tama ang mga katanungan, at pagkatapos ay inutusan na ni Albright ang kanyang mga tauhan na alisin na ang dating katawan ni Anton. Kalaunan, hiniling ni Anton sa ilang mga gwardya na makita sina Madeline at Anna, at dinala naman nila siya sa kanila. Pagdating sa silid kung saan sila nakakulong, binaril ni Anton ang mga gwardya. Ang totoo, nasa katawan pa rin ni Mark si Damian. Lumalabas na ang bala na inilagay niya sa kanyang bibig ay nagawang ma-disable ang makina, at dahil dito, patay na si Anton. Pagkatapos nito, tumakbo sina Damian at Madeline papunta sa bulletproof room. Doon, nakatayo si Albright sa kabilang bahagi ng salamin at nagsimula silang mag-usap. Habang sinasabi ni Albright kay Damian na maglalaho siya kung hindi niya makuha ang mga gamot, at na ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya siya dapat patayin, nakahanap si Damian ng isang flamethrower sa silid. Sa sandaling yun, nakita ni Albright na nagsimula ng magkaroon ng mga wave ang one-way mirror at sa palagay niya ay nagsisimula na siyang mag-hallucinate, kaya uminom siya ng tableta para maibsan ito. Kasabay nito, narinig niyang binabanggit ni Damian ang mga sangkap para sa paggawa ng gamot. Ilang sandali pa, biglang lumitaw ang isang butas sa salamin, at si Dr. Albright ay nasunog hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal, dumating na ang mga bumbero, at ang tatlo ay nagawang makatakas. Habang naglalakad, sinabi sa kanila ni Damian na may bangka si Martin sa ibaba na magdadala sa kanila sa ligtas na lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok si Damian sa non-profit organization ni Michelle at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Edward Kidner, isang malapit na kaibigan ng kanyang ama na si Damian. Sinabi niya kay Michelle na palaging nagkukwento si Damian tungkol sa kung gaano siya ka-proud sa kanya, ngunit hindi siya nakahanap ng mga tamang salita para masabi ito sa kanya. Pagkatapos ay iniabot niya rito ang isang sulat kung saan isinulat ni Damian ang kanyang nararamdaman. Good luck. Nang umalis na si Damian, nakita niya si Michelle mula sa kalye, binabasa ang sulat, at naging emosyonal. Sa sumunod na eksena, makikita siyang nagising mula sa isang higaan, at tila nalilito siya sa kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang isang computer at isang video dito, at pinindot niya ang play button. Dito, makikita si Damian na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Mark sa pagpapahiram ng kanyang katawan sa loob ng ilang buwan, at binati siya ng magandang kapalaran sa pag-aalaga kina Madeline at Anna. Dito na nabunyag na walang pag-iimbot na isinakripisyo ni Damian ang kanyang buhay para makabalik si Mark. Sa huling eksena, makikita na muling nakasama ni Mark ang kanyang pamilya, sina Madeline at Anna, na ngayon ay nakatira na sa isang Caribbean island sa isang malaking bahay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.